Masarap, hindi masarap. Hindi masarap. Mas naman niya. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Dahil a day in my life, hindi mawawala ang mga gawain ko sa loob at labas ng bahay. And syempre, ang pagluluto ng special Filipino food for my Korean family. Alam niyo, nakakatuwa kasi nung nag-uusap kaming mag-anak, nag-request sila ng adobo. Alam niyo yun, nakakataba lang ng puso na alam ng Korean family ko yung #1 Filipino dish ng Philippines, which is yung adobo, and nag-request sila. So, magluluto ako ngayon ng masarap na, pero mas pinasarap pa na pork adobo. Nakakatuwa kasi ang laki na ng improvement ko sa pagluluto, and nagre-request na yung family ko ng Filipino food. So, anyway, samahan niyo muna ako ngayong araw na to. Kakain muna tayo ng breakfast. Anong almusal ko? Yung tira ni Ina na sandwich. Magtsatsa ako. Brown rice green tea. Nabili ko lang to sa No Brand. Mura lang. Parang around 10,000 won lang. May nagtanong, puro ba private schools dito sa South Korea? Hindi. May mga public schools from kindergarten hanggang high school. So, si Ina and si Ijun, nung nursery sila, private school. Nung kinder sila, private school. Pero si Ijun, nag-transfer sa public kindergarten nung lumipat kami dito sa neighborhood namin. Tapos, elementary and middle school, public school sila nag-aaral. Choice ng magulang yan kung mula pagkabata, ipapasok na sa private school. Pero sobrang mahal. Kaya, Alex and I decided na i-private school ang mga bata kapag nag-high school na. Pero depende pa rin yun kay Ina and Ijun. Kasi, malaya silang pumili ng paaralan na gusto nilang pag-aralan. Kami naman mag-asawa, lagi naming tinatanong ang mga bata eh. Importante sa amin yung opinion nila and ma-voice out nila kung ano yung gusto nila para sa sarili nila. Nandito kami ni Alex para mag-provide, i-support, and i-guide sila. Meron ding nagtanong, madami bang dalang books and notebooks ang mga kids papasok sa school? Kasi I think sa atin sa Philippines, halos dala lahat ng mga libro, kaya ang bigat ng mga bags. Sa Korea, may kanya-kanyang lockers ang mga students. So kung ano yung napapanood niyo sa K-drama, ganun ang itsura ng classroom. And bawat student may number sila. Kung ayun yung number nila sa klase, yun yung number ng locker nila. Ang purpose ng locker is para hindi na bitbitin yung mga libro na kailangan sa klase. So ang mga kids, hindi na nila dinadala yung libro nila unless may homework sila and kailangan nilang mag-review. Ang nagpapabigat sa school bag ng mga kids ay yung books nila sa academy. And para sa mga bago sa channels ko na nagtatanong kung required ba ang mga estudyante ng Korea na mag-attend ng class sa academy, hindi siya required. Option yun ng magulang. 2 main reasons bakit nag-aaral sa academy ang mga kids. Unang-una, para sa mga Korean parents, importante na may iba ka pang natututunan aside dun sa natututunan mo from school. And yung iba, iniisip na kung advance yung lesson, hindi na mahihirapan ng bata sa klase. And then yung second is because walang mag-aalaga ng mga bata sa bahay kasi ang mga magulang ay parehong nagtatrabaho. So, ang mga parents, mas kampante kapag alam nila na ang mga anak nila ay nasa school and nasa academy. Kasi namomonitor. And hindi lang naiiwan sa bahay ng mag-isa. Yun lang. Sana nagkaroon kayo ng idea about sa schooling and students dito sa South Korea. Pagkakain, kailangan ko na maglinis ng bahay bago ako pumasok sa art class ko. Diyan lang kayo to netizens, ha?
Hi to netizens! Papasok na ako sa art class. Dami kong dalang materials. Thank you, Mami Jel, sa aking bag. Sa basement na ako dadaan. Meron kasing shortcut. Oops. So, nandyan ang center. Dito ang apartment namin. Magko-cross lang ng bridge. Sobrang convenient, diba? And malapit lang. Yung 3 classes ko dito ako nag-a-attend. Pero yung professional organizing, medyo malayo. So, maaga talaga akong umaalis. Ay, nag-bloom na ang cherry blossoms to netizens. Tadang! Watercolor na this time. Dahil ng art class today, I'm so proud of myself. This one, nice. Dahil ng class. Masaya ako kasi nakapag-drawing ako ng maganda. Nakaka-proud. Uwi na tayo to netizens, pero daan muna tayo sa bilihan ng karne. Bibili din ako ng buto-buto. Pang sika. Pagsanta. Nanghingi ako ng bay leaves for free. Bili na din ako ng rice cake for the kids. 안녕하세요. Yung rice cake, 3 packs is for 10,000 won. Uwi na tayo to netizens. See you at home. Kain na ako ng lunch to netizens. Kain tayo. Ito yung sinarsahang pork ribs. Hindi na kasi ako kumakain sa gabi. So, yung mga luto ko, kinakain ko usually sa umaga o sa tanghali. Kain tayo! Ang sarap ng luto ko talaga. Anong magandang drama ngayon? Grabe yung drama ni IU, no? Pag si IU talaga, sabi ni Alex, blessed daw si IU. Kasi lahat nag-hit eh. Drama, pelikula, kanta. Talented kasi. Tapusin ko lang to netizens, tapos marami akong i-unbox. Share ko sa inyo. Babad ko lang muna to sa tubig. Habang binababad ko yung baboy na gagamitin ko for my pork adobo, mag-unbox tayo to netizens. So, unahin ko na to. I bought this for Alex. Kasi nag-a-attend nga siya ng drone class. Kaya naman, gusto kong isupport yung bago niyang passion. Okay, I bought him DJI Neo. Ito yan. Sabi ko kay Alex siya mag-unbox eh. Wag na daw. Ako na lang. Nahihiya siya. Okay. I-check natin. Parang kami ni Alex kasi give and take. So, siya, bibilan niya ako ng bagong vlogging cam. And ako naman, itong DJI Neo na drone. Gagamitin namin to pagpunta sa farm. Ito na yan. Ito yung controller. So, magkano to? Yan ang presyo. Pero kasi, we usually buy sa Samsung Mall. So, discounted na yung mga empleyado ng Samsung. So, ito yung pinaka-LC niya. Ito yan.
Ah! Ito na pala yung pinaka-cam. Yan, ito. Maliit lang. Compact lang. Tapos may spare na LEC. Ito yung manual. Tapos, meron ng battery pack and charger. Ito yun. For beginner, okay itong DJI Nemo. Nemo. DJI Neo. Naging Finding Nemo eh. Meron na ding warranty card. Ito yan. Masaya ako na sinusuport ang asawa ko sa gusto niya. Lalo na ngayon na hindi siya ganun ka-busy. Kasi dati, puro na lang siya trabaho. Even kapag weekend, pagod na siya. Nung may project siya, mas malaki yung monthly salary niya. Actually, binibigyan pa siya ng panibagong project. Tapos napag-usapan namin na hindi niya natatanggapin. Huwag nang tanggapin. Kasi ayoko na ma-stress ang asawa ko ulit. Ayaw na. Siyempre, paano ko ibabalik to? Okay na. Sabi ko kay Alex, okay na, hindi sobrang laki ng sweldo. Basta hindi siya stressed and depressed. Alam niyo ba, binalik ko sa kanya yung sinasabi niya sa akin. Hindi naman tayo nagugutom, di ba? So, yun. Nung kinausap ulit siya nung superior niya, nag-no na siya sa offer na magka-project ulit. And masaya ako sa naging decision ng asawa ko. Kasi naaalagaan ko siya ng maayos. Nakakasama namin siya ng mga bata na hindi siya nakatulala. Ilang taon talaga na hindi maayos yung mental health ni Alex. Ayoko nang pagdaanan ulit yun ng asawa ko para lang makapag-provide sa amin ng sobra-sobra. Everything is not about money. Drain lang natin ng pork. Lalagyan ko ng patatas yung adobo ko. Try kong gawin yung adobong tuyo. Fry ko muna yung patatas. Okay, set aside natin. Sunod na nating isang kutsaang baboy. Maglagay na tayo ng bawang. Hi! Oh, and then paminta. Mga bata ay nasa bahay na. Maglagay na tayo ng 1/2 cup ng toyo. Maglagay na din tayo ng suka. May sili yung suka ko, pero carry na. Pwede na nating haluin. Uy! Lagyan na natin ng tubig. Takpan natin hanggang sa lumambot ang pork. Munti ko nang makalimutan ang buong paminta and bay leaves. Ito yung pinakaputo ng Korea. Konti lang yung tamis. O, diba? Lumabas na yung mantika. Pwede na natin ilagay yung patatas. Maglalagay din ako ng boiled egg. Bawal pala kay Idun yung egg. Pero 3 lang lagay ko. Lagay din ako ng siling labuyo. Dan ang aking adobong tuyo. Ayan. Magluluto ako ng kimchi stew para may sabaw kami. Ang ihalo ko sa kimchi stew ay isda. Ito yun. Parang sardinas ng Korea. Si Izun may pasok sa academy. Ayaw niya nung rice cake. May baon naman siyang pera. Bili na lang siya ng gusto niya.
natin ng tubig. Pwede na natin ilagay ang sardinas. Kuluin lang natin. Okay, done ang kimchi stew. May natira kaming cheokbokum. Ito yung pork. Gagawin kong sinangag para almusal ng mga bata. Sesame oil. Magpa-fry ako ng bawang. Okay, done. Inaantok na daw siya. May academy pa siya. This is our dinner. Ito yung adobo, kimchi stew, and side dishes. Yan. Kain tayo! Para mapaparami yung kain ko. So, yan sarap ng adobo. Masarap, hindi masarap. Gusto naman niya. Dessert namin ni Alex, piyaya. I'll try this. Dessert. Pwede pa i-microwave ang piyaya para mainit kainin. Ay, ang dami ko nakain today. Okay, nagustuhan naman ng family ko ang dinner, ang adobo na tuyo, pumasa. So that's it. Hintayin ko na lang si Ina na makauwi from academy. So if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mami in South Korea. Stay safe everyone. Bye! Bye bye!